The occult power is usually handed down from generation to generation. Sa Philippine folklore, there is a belief na pag merong ancestor tayo na merong birtud or agimat, pag hindi niya naipasa sa ibang tao, matagal siyang mamatay o hindi siya mamamatay, maghihirap siya. Meanwhile, terrible are his pains and sufferings unless it can be passed to another. Meron pong nangyari nito. Nag-sick call po ako. And then, matanda na yung tatay. Pagkatapos kong mag-sick call, mag-pre-over, nagsimula ang tatay na maghirap paghinga. Nag-struggle na, mukhang mamamatay na. Pero sabi nung anak na BEC leader natin, sabi niya, Monsignor, hindi pa ho mamamatay si tatay. Sabi ko sa kanya, bakit mo naman sinabi niyan? Nagdasal tayo ngayon for a good and holy death. Ikaw sabi mo, hindi pa mamamatay si tatay. Bakit mo nasabi yan? At ang sagot niya, sabi niya, dahil po, Monsignor, may agimat si tatay. At wala sa aming mga kapatid, wala sa apo niya ang gustong tumanggap. Kaya matagal pa pong mamatay si tatay yan, naghihirap na po, nagiging totoo na po yung mga pangyayari sa iba. At ang sabi ko sa kanya, sige, bukas ang umaga, if he will still be struggling, then call me and we will do some exorcism. The following day, God be praised, ay sumakabilang buhay na po siya. Pero nag-struggle muna ng how many hours. And it is at this moment usually na nakikita natin kung sino yung mga mukha na yan, na mga friend natin sa una, sa ngayon magpapakita ng totoong mukha. Di ba naniniwala tayo na at the moment of death, the devil is most powerful. Bakit siya? Dahil gusto niyang kunin ang kaluluwa natin. At the moment of death, gusto niyang kunin ang kaluluwa. Para bang i-snatch siya, no? Pero at the moment also of death, God is most powerful. Because Mama Mary will be there, Jesus will be there to help us. No? Na ang ating last breath ay breath for God, hindi sa enemy. Pero yan, mag-aaway-aaway talaga yan. Kaya, totoo po yan. Nangyayari yan at the moment of our death. At doon, at the moment of death of struggle, magpapakilala na kung sino ang mga espiritu na ito. Magpapakilala ng kanilang totoong mukha. The person who receives the agimat becomes the new host of the familiar spirit. Ang mga espiritu na nasa kapatid na yon, pag tinanggap ng tao ang agimat, matatransfer ang lahat ng spirito sa tumanggap ng agimat. Kaya patuloy sila sa power of healing. Ito po ang isang palatandaan na hindi galing sa Diyos. Pag naitatransfer from one person to another, most probably, hindi yan galing sa Diyos. Ang galing sa Diyos na power to heal ay hindi naitatransfer from one person to the next. Example, si Padre Pio again. Ang dami niyang gift, di ba, para sa simbahan? At ang isang power niya ay the gift to heal. The gift to heal. Pero nung mamatay siya, ipinasa ba niya sa ibang pare ang kanyang power to heal? Hindi po. Nung mamatay siya, nawala, natapos na rin ang kanyang power to heal. Galing sa Panginoon. Ang sa kaaway ay naita-transfer from one generation to the next. Marami pong nagtatanong sa akin na, Bishop, natanggap ko po ang healing na ito galing po sa tatay ko. No? At the very least, ang sinasabi natin, sige po, magsimba kayo and then we will try to talk, mag-sharing po tayo. Kung gusto nyo, kung gusto lang nyo, mag-sharing tayo. Anong background yan? Tingnan natin kung saan galing ang power. Galing ba sa Diyos o galing sa kaaway? Basta ang hinihiling lang ng Panginoon, be ready to obey. Be humble. No? Magpakumbaba. So that God would be able to work in our lives. Okay. Ito pong lahat na ito ay kasalanan po against the first commandment. Ano pong sabi ng Panginoon? I, the Lord, am your God. You shall not have other gods beside me. Wala nang ibang Diyos, ako lang. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Dahil alam niya na i-deceive tayo ng mga fallen angels, ng mga demons. So that madideceive tayo, akala natin sila ang Diyos. No?
Ito po yung typical na example. Kunyari, example, gumaling kayo sa isang espiritista. Gumaling kayo sa isang psychic healer. Nawala ang cancer ninyo. Pagdating ng simbahan, anong gagawin natin? Di ba magpapamisa tayo? Pasalamat sa Diyos? Lord, pasalamat at pinagaling mo ako. Ang tanong, Diyos ba ang nagpagaling? O ang Espiritu doon? Yun ang tanong eh. Kaya ang offering mo, na-deceive tayo, nauwat tayo, di ba? Nalinlang tayo. Pinasalamatan natin ang Diyos sa hindi niya ginawa. Babalakin ko, kaya ng mga kaaway natin magpagaling. At karamihan gumagaling. Pero ito po yung mangyayari. Number 1, babalik at babalik ang sakit. Hindi permanenteng kagalingan. Number 2, kung hindi man design na sakit, magkakasakit ulit tayo, ibang klaseng sakit. Number 3, ito yung posibleng mangyari. Kung hindi man tayo ang magkasakit ulit, isang member ng family or close sa puso mo ang magkakasakit. Hindi po yan permanente. Nothing is permanent with the devil. Parang sa simula lang yan, after how many months, after a year or 2, ayan, magsisimula uling magmamanifest yan. Ang totoong healing ay galing po sa Panginoon. Okay. Kaya, nilagay ng Panginoon ito unang commandment. Bakit po una? Bakit ang first commandment, hindi niya inalagay sa third commandment or 10th commandment? Bakit unang commandment itong una about the spirits, about gods? Dahil alam ng Diyos na may mga demonyo na gustong linlangin tayo. Ito po, ito yung teaching ng simbahan natin, ha? Take note na lang po noong CCC number, okay? Number 2110, forbids superstition. Kaya po, it forbids superstition. Nagkakasala po tayo pag merong superstitious belief tayo. Bakit po? Kasi, imbis na 100% ang ating pananampalataya sa Panginoon, nahahati na doon sa mga practices. Hindi na 100%. Kayo, mga sister wife, anong mararamdaman nyo kung isang araw, sasabihin ng husband ninyo, Day, sige na, pwede ba? 3 gabi, sa susunod na 3 gabi, doon ako matulog sa neighbor. Doon ako matutulog sa neighbor. Wala namang mawawala dyan, kasi ikaw naman yung mahal ko. Tikman ko lang yung sa kabila. Ikaw naman ang mahal ko, walang mawawala. Ikaw pa rin ang asawa ko. Kaya pwede ba doon ako matulog ha, sa kabila? Anong gagawin mo? Ay talagang aawayin mo, di ba? Aawayin mo. No, dalawa nang nahahati na ang puso mo, ha? Ganyan din ang Diyos. Masasaktan siya dahil hindi na buo ang ating pananampalataya. Kaya, usually yung reason na naririnig natin ay, wala namang mawawala siguro, Bishop, kung sa amin po sa Leyte, ang tawag sa magpa-doktor, magpa-English. Kaya pag nagpunta ka sa spiritista, psychic healer, magpa-Bisaya. Kaya sinasabi nun, wala namang siguro mangyari. Father, wala namang mawawala kung magpa-English. Tapos na po akong magpa-English, ngayon magpa-Bisaya naman ako. Wala namang mawawala. Ano ang sagot natin? Marami ang mawawala at kung hindi tayo careful, baka ang kaluluwa natin mismo ang mawawala. Ito, forbids idolatry, divinizing what is not God. Ginagawang Diyos ang hindi Diyos. Akala natin yung nag-heal sa atin Diyos, hindi pala Diyos. Ito po, all forms ng divination kailangang i-reject. Pagtawag sa mga patay, pag-predict ng future, consulting the horoscope, astrology, palm reading, tawas, clairvoyance, nagpapasapi, lahat pong ito against the will of the Lord. Okay? So klaro po sa teaching ng ating simbahan. Bakit po kasalanan ang horoscope, ang mag-predict ng future? Dahil, una, hindi natin sinasabi na hindi pwedeng gawin yan ng Diyos. Pwedeng gawin yan. In fact, meron siyang binibigyan ng mga santo, saints na ganyan. Pero generally speaking, God does not work that way. Bakit? Because ang gusto ng Diyos, ang magsarig tayo sa Kanya. Maniwala at we develop faith and trust in Him every day of our life. 100% trust and confidence.
No? At hindi tayo ma-influence sa mga prediction na yan. Naku, next week magugunaw na ang mundo. Sige, di magunaw ang mundo. Ang puso ko ay nasa Panginoon. Di ba? Minsan kasi pag magugunaw na ang mundo next week, may nag-predict. Iba-iba na yung ginagawa natin. Di ba? Nagpupunta na ng bundok, nagpapublish ng ano yun, panggatong, para daw pag end of the world na, may panggatong pa siya. May gamit pa ba ang panggatong kung wala ng mundo? Okay? So, hindi po ganyan. Tinatakot lang tayo niyan. Eh, di kung mag-end of the world next week, so be it! So be it! Wala tayong magagawa. Yan ang kagustuhan ng Diyos. But we trust in Him. We love Him. I offer myself to you, my Lord. Okay? So, very briefly, 2117, ito, all practices of sorcery, magic, ito yun, importante po. Kahit ang intensyon natin, even if this were for the sake of restoring their health, kahit ang purpose natin ay mawala ang sakit, pero ang ginamit ay occult powers, rituals, this is sin before the Lord. Bakit? Dahil ang power galing sa demonyo, hindi galing sa Diyos. At isa lang ang purpose ng kaaway, to destroy our soul. Kaya talagang ang Diyos nasasaktan dahil hindi sa Kanya. Dahil sasaktan lang tayo ng demonyo at the end of our life, dadalhin ang kaluluwa doon sa impyerno. Kaya kahit even if for the sake of restoring our health, kahit mawala pa yung sakit natin pero hindi naman galing sa Diyos, sabi ng Panginoon, huwag niyong gawin yan. Pangalawang reason na importante. Di ba ang sakit? Di ba minsan hindi tayo gumagaling sa sakit? Di ba ang ibig sabihin yan? Imbitasyon ng Panginoon na sumama tayo sa suffering niya sa krus, di ba? At ang mga suffering natin, yan ang ginto, bulawan. Ginto, yan ang kailangan natin sa langit. Yan ang magpapapasok sa atin sa langit. Kaya po, pag sinabi natin, kailangan gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko, kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon. At mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan papuntang langit. So ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan niyo po ito, please like and share, ibahagi po natin sa mga kakilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio, Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.